Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako si J.R. Liwanagan upang maghatid ng isang maikling kwento na pinamagatang ang alibughang anak. May isang magsasaka noon na may dalawang anak. Ang bunsong anak ay hiningi ang bahagi ng kanyang mamalay sa kanyang anak. Kaya naman, hinati nga ng ama ang kanyang mga ari-ari sa kanyang dalawang anak. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunsong anak ang kanyang mana at nagtungo sa isang malayong lugar. Doon nga ay nilistay niya sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng isang matinding kagutom sa lupain niya. At siya ay nagsimulang maghilig. Sumasukan siya sa isang taga-roon at siya ay pinagtrabaho sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala rin nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit sa pag-isip-isip niya ang kanyang pagkakamali at siya ay nagpasyang bumalik sa kanilang tahanan. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. Kaya sa tindi ng awa, siya ay patakbong sinalubong, niyakap at hinalikan nito. Buong pusong umami ng anak sa kanyang pagkakamali. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila at ito'y pinabihisa ng pinakamagandang damit at pinasuotan ng singsing at sandalya. Gayun din, pinagpakatay din ng ama ng pinatabang buya at sila'y nagdiwa. Samantala, nasa bukid noon ang panganay na anak. At nang malapit na ito sa kanilang tahanan, narinig nito ang isang tugtugan at sayawan, kaya tinawag niya ang isang utusan at tinanong kung ano ang nangyayari dito at kanya itong nalaman. Nagalit ito sa kanyang nalaman at nagpa siyang hindi pumasok sa loob ng tahanan. Kaya naman, pinuntahan siya ng ama at ito'y pinag-uusapan. Ngunit sumagot ang anak at tinuran ang kanyang paglilingkod sa ama sa loob ng mahabang panahon nang walang anumang pagsuway. Sinasama ng loob niya na sa kabila ng pagkakamali ng kapatid ay nagawa pa nitong magdaos ng isang pagdiriwang sa pagbabalik nito. At gayon din naman, sumagot ang ama. Piniliwanag sa kanya na siya ay nakasama nito sa loob ng maraming panahon at nasumpungan ng lahat ng kayamanan nito. Kung ihahambing sa kanyang bunsong kapatid na minsang nagkamali, lumisan at muling nagbalik at nawaan ang kanyang pagkakamali. At dito nga nagtatapos ang aking kwento. Ang aral natin sa kwentong ito, ako, ikaw, tayong lahat bilang mga anak sa ating mga pamilya ay karaniwang nakagagawa ng mga pagkakamali na minsan nakapagdudulot ng sakit sa puso ng ating mga magulang. Ngunit sa kabila ng ating mga nagawa, sila bilang ating mga magulang ay hindi nagsawa, napagod, na tayo'y muli kalingain, abutin, at hanggang sa huli ay mahalin sa kabila ng ating nagawang kasalanan. Kaya naman, matuto tayong pahalagahan at mahalin ang ating mga magulang hanggang sila ay nasa pinuntahan. Maraming salamat.